Pagkaraan ng 3 taon, ay muling nakita ni Ezekiel sa harap niya si Alexander Hilson. Nahulaan niyang darating ang araw na ito, kaya't nakahanda na ang tseke na naglalaman ng halagang ibinigay nito sa kanya noon, maging ang tamang interes na kikitain nito na binase niya sa klase ng interes ng pautang sa mga bangko. Napangiti si Hilson nang iabot niya rito ang tseke. Very impressive. Naibalik mo ng buo sa akin ang pera ko. May interes pa. Iginalan nito ang mga mata sa paligid. At maganda ang office mong ito. Katulad ng 6 talent agency na ituyo mo sa loob ng 3 taon. Nananatiling walang imik si Ezekiel. Sa kabila ng malaking puhunan na nagmula kay Hilson, araw at gabi rin ang naging pagtatrabaho niya. Hindi madali ang basta na lamang magtayo ng anumang business. Una sa mga naging hakbang niya noon ay mang-engganyo ng mga talent managers na sasama sa kanyang kumpanya. And then, ang pagkuha ng mga new talents, pag-develop sa mga ito, pag-build ng reputasyon ng company niya sa mga producers and movie companies. Dahil sa napaka-hectic niyang schedule, ay nagkahiwalay sila ni Jonah. Ngunit hindi niya iyon masyadong dinamdam. Natuklasan kasi niyang mas interesado nga sa pera niya ang babae kaysa sa kanya. At hindi ang tulad nito ang gusto niyang maging ina ng kanyang mga anak. Alam mo bang, bawat isa sa inyong 15 magkakapatid ay binigyan ko ng ganitong klase ng pagsubok? None of them was able to succeed. Sinayang lamang nila ang perang ibinigay ko sa kanila, ang kanilang pamana. Ngunit iba ang ginawa mo, Ezekiel. You deserve to be the heir of my kingdom. Labis na nabigla si Ezekiel sa sinabi ng lalaki. Bago siya nakareact, ay nakalabas na ito. Napaupo siya. Umiikot ang ulo niya. Totoo ba ang sinabi ni Hilson o isang biro? Sa huling survey na lumabas ay nakasama ang lalaki sa top 3 richest men in the world. At kung ibibigay ng lalaki ang lahat ng kayamanan nito at negosyo sa kanya, ipinilig niya ang ulo. Iyon ba ang gusto niya? Normal ang naging buhay niya dahil hindi siya lumaki sa karangyaan. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Hilson, magiging abnormal ang buhay niya. Matutulad siya sa lalaki. Laman pa rin ang isipan ni Ezekiel ang binitawang salita ni Hilson sa opisina niya hanggang sa makarating siya sa kanyang apartment. Wala siyang stay-in-a-house maid doon, kaya't madalas ang pagkain niya sa gabi ay mga frozen foods na iniinit-init lamang niya sa oven. Napakaslot tuloy siya ng ulo nang maamoy niya ang masarap na niluluto na nagagaling sa kanyang kusina. Naglakad siya patungo sa kusina. Bukod sa bayarang tagalinis niya ng bahay, ay wala nang may iba pang susi ng apartment niya. Sino ang basta na lamang? Napamulagat siya ng mata nang makita ang isang babae sa kusina niya. Tamang-tama ang dating mo, dinner is ready. Nakangiti nitong sabi. Kakaiba ang ganda ng babae. Pinaghalong East and West. Americans o Eurasians ba ang tawag sa lahi nito? Nakuha nito ang best qualities ng East. Ang makinis at slightly tan na balat. Ang maitim na buhok, slender body, at height na akmang-akma sa isang babae. Mula sa West naman, nanggaling ang blue eyes nito at matangos na ilong. Maliit ang mga labi ng babae, ngunit full. Sa pagkakangiti nito, ay napansin din niyang pantay-pantay ang mapuputi nitong ngipin. Ikiturap niya ang kanyang mga mata. Nananatili sa harapan niya ang pinakaperpekto na atang kagandahan na nakita niya sa kanyang buong buhay. Batid ni Lily na sinusuri siya ng gusto ni Ezekiel Hilson. Bagamat nagbaba siya ng tingin, ay sapat ang nakita niya para ma-size up niya ang physical characteristics ng binata. Matangkad ito, higit na matangkad sa ama nito. Marahil ay 6'3" ang height nito. At katulad ni Alexander Hilson, taglay ng lalaki, ang dark blue eyes ng ama. Dark brown naman ang buhok nito. Masasabi niyang isang magandang male specimen ng lalaki. Kung naging isang kabayo ito, maraming breeder ang maguhunahan. Palahian dito ang mga babaeng kabayo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Lily ang tawag nila sa akin, Panginoon. Ngunit kung gusto ninyong palitan ang pangalan ko, kayo ang bahala. Nanatiling nakatungo pa rin siya. What? Anong sinasabi mo? Nalilito ang lalaki. Binili ako ng ama ninyo para sa inyo. Mula sa araw na ito, ay pag-aari na ninyo ako. Pagsisilbihan ko kayo. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Lumapit sa kanya ang lalaki.
Binibiro mo ba ako? Umiling siya. Ikaw na ngayon ang aking Panginoon. Pagmamay-ari mo ang buhay at katawan ko. At nakahanda akong gawin ng lahat para lumigaya ka. Marahan siyang nagtaas ng mukha para tignan ng lalaki. I am yours. At kahit ano ay maaari mong gawin sa akin. Hindi ako tututol. Paano kung saktan kita? Pagsamantalahan? Kung yun ang gusto ninyong gawin, kayo ang masusunod. Marahang humaplos ang isang kamay niya sa laylayan ng miniskirt na suot niya. Naroon ang mga karayom na gagamitin niya sa lalaki. Oras na matuklasan niyang hindi ito karapat-dapat. Dahil ang sino mang lalaki na mananamantala sa isang walang laban na babae ay walang karapatan na mabuhay sa mundo. At bilang isang hangyoko, tungkulin niyang burahin sa mundong ito ang mga walang kwentang lalaki at protektahan ang mga inosenteng babae na manganganib sa kamay ng mga ito. Matamang pinagmasdan ni Ezekiel ang babae. Malakas ang kutob niyang pinadala ito ng isa sa mga makalokohan niyang kaibigan. Kung ito ay hindi isang biro, isang kakaibang regalo ang babae. Napailing siya. You are very beautiful, Lily. Ngunit tapos na ang mga wild days ko. Hinawakan niya sa isang braso ang babae. Inakay palabas ng apartment niya. Sabihin mo na lamang sa kung sino mang nagbayad sa'yo na nagawa mo na ang trabaho mo. Isekreto na lamang natin na walang nangyari sa atin. Isinarado niya ang pintuan nang makalabas ang babae. Ang mga one-night stands ay matagal na niyang iniwanan kasabay ng kanyang pagka-teenager. Natuklasan kasi niya na mas enjoy siya sa kama kung mahal niya ang babae. Tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ay nakita niya si Lily. Lily, hindi ba't sinabi ko na sa'yong pwede ka nang umalis? Wala akong mapupuntahan o pera at ang tanging kilala ko rito sa New York ay ikaw lamang. Dumukot siya ng pera sa bulsa, iniabot sa babae. Tingin niya ay sapat na yon. You don't understand. Hindi ako binili ng amo mo para ngayong gabi lang. Hanggat nabubuhay ako, ay pagmamay-ari mo ako. Paglilingkuran kita, aalagaan. At kung gusto mo ay, isisilang ko rin na magiging anak mo. Seryoso ka bang talaga? Bakit hindi mo kausapin ang iyong ama? Pumasok na muli sa apartment ang babae. Wait, are you saying that you are really mine? Katulad ng mga kasangkapan ko rito? Tumango ang babae. Hindi pa rin makapaniwala si Ezekiel. Ngayon lamang siya nakarinig ng ganito. Sa pagkakaalam niya, ay matagal nang hindi usong slavery. Yun lamang ang matatawag niya sa sitwasyong ito. At mali ang bumili ng tao. Hinawakan ng babae ang isang braso niya. Lumalamig na ang niluto ko, Panginoon. Kung gusto mo, ituloy na lang natin ang pag-uusap habang kumakain. Pinagbigyan na lamang ni Ezekiel ang babae. Hindi pa rin siya sigurado sa sitwasyong ito o sa tunay na kalagayan ng babae. Habang kumakain, ay panay ang silbi sa kanya ni Lily. Pakiramdam niya tuloy ay isang hari. Wait, maupo ka na lamang, Lily, at kumain. Hindi ako sanay ng ganito. Pero tungkulin ko po ito. At itigil mo na rin ang pagtawag sa akin ng Panginoon. Call me Ezekiel. Nagbaba ng tingin ng babae. Masusunod, Panginoon. Inis na siya. Kung ito rin ay isa pang biro, hindi na niya nagugustuhan ito. Tumayo siya, lumapit sa phone at kinontak ang number ni Alexander Hilson. Very businesslike ang boses ng babaeng sumagot sa kanya. I'm sorry sir, ngunit kung gusto niyo pong makausap si Mr. Hilson, kailangan ninyong gumawa ng appointment sa kanya. Si Ezekiel Hilson ito, ang kanyang anak. Well then sir, kung ganoon, ay maaari ko kayong isingit sa schedule niya. Sa New York kayo, hindi ba? 10 o'clock tomorrow morning ang inyong appointment sa kanya. I'm sorry, hindi ko maaaring paagahin yun. Manggagaling pa kasi siya sa Texas. Ibinaba ni Ezekiel ang phone. Napansin niya nakasunod sa kanya si Lily. Bakit hindi ka kumakain? Hindi magandang magpakabusog ako, gayong ko konti lamang ang kinain mo. Napahawak sa noo si Ezekiel. Ani mo isang alipin na walang sariling isip si Lily. Okay, let's eat. At gusto ko ring malaman kung sino ka ba talaga. At bakit mo pinagbili ang sarili mo sa aking ama? Bago natapos ang gabi, ay natuklasan niya ang naging buhay ng dalaga. Kung paano ito inampon ng isang Miss Jackie at tinuruan kung paano magpapaligaya ng isang lalaki. O mas tamang sabihin na kung paano magiging isang mabuti at maamong alipin ng mga lalaki. Para sa ibang lalaki siguro ay
Ideal girl ang isang tulad ni Lily. Ngunit taliwas sa kanyang prinsipyo ang ganitong sitwasyon. Para sa kanya, mali na maging pampalipas oras at utusan lamang ang isang babae. Doon ka na muna sa guest room matulog, Lily. Sabi niya. Hindi ka ba nasisiyahan sa akin, Ezekiel? Don't you find me attractive? Sabi ng dalaga. You are one of the most beautiful girl I have ever seen, Lily. Ngunit maling samantalahin ko ang pagkakataon. Pero pag-aari mo na ako, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo sa akin. Mali yun. Na-brainwash na ng gusto ang babae. Magulo ang sense of right at wrong nito. Matulog na muna tayo ng magkahiwalay, Lily. Bukas, pagkatapos ko makausap ang ama ko, saka ko pagpapasyahan ko anong gagawin ko sa'yo. Akala niya'y ipipilit pa ng babae ang sarili sa kanya. Ngunit tahimik itong nagtungo sa guest room. Ano mang sabihin niya rito, ay batas na susundin ito. Nakadama siya ng awa sa babae. Sa klase ng ginawang pagpapalaki rito, wala na itong sariling isip at ang tanging kaya lamang gawin ay ang sumunod at magpaubaya. Naghintay si Lily ng ilang oras bago siya bumangon sa higaan. Gusto niyang matiyak na tulog na si Ezekiel Hilson. Maingat siyang nagtungo sa kwarto nito. Hindi nakalak ang pintuan, kaya't naging madali sa kanya makapasok. Tulog na ang lalaki. Masusi niyang pinagmasdan ito. Physically, ay wala siyang makitang depekto sa lalaki. At kung pagbabasehan ng naging reaksyon nito sa kanya kanina, masasabi niyang gentleman ito. Hindi katulad ng ama nito. Nagbalik sa alaala niya ang naging pag-uusap nila ni William Hilson matapos siyang mabili ng lalaki. Nasa private jet sila ng lalaki at en route na sila patungo rito sa New York. Make my son happy and contented at wala kang pagsisisihan kahit na anong bagay ay mapapasa iyo. I was trained to please any man. Marahan niyang sabi. Naramdaman niya ang mula paa hanggang ulong pagsuri nito sa kanya. Kung noon ko pa nalaman ng tungkol sa hangyoko.com, ay hindi na sana ako nag-aksaya sa iba pang mga babae. You girls are perfect for me 20 years ago. Ngunit hindi na ngayon. Hindi ko na kailangan ng babae sa buhay ko. Nanatili siyang nakikinig lamang. Pinag-aaralan din niya ang klase ng pagkatao ni Alexander Hilson. At base sa nalalaman niya, walang kwentang tao ito. Makasarili. Listen to me, Lily. Oras na makasal na kayo ni Ezekiel. Ang gusto ko ay bigyan mo ako agad ng apong lalaki. Gusto kong makita siya muna bago ako mamatay. Tumango siya. Napangiti ang matandang lalaki. You are really very submissive. I like that. Ikaw talaga ang babaeng kailangan ng anak ko. Oras na mamana na niya ang aking mga negosyo. You will never nag or question him. You will only obey and make him happy. Natawa ito. Dapat ay noon pa itinatagang ang hangyoko.com. Ang mga babaeng tulad niyo ang kailangan ng mga lalaki ngayon at hindi ang mga very liberated at feminist women nowadays. Nagsimula ang magkwento ang lalaki tungkol sa naging experience nito sa mga naging asawa. Bawat isa ay pinintasan nito. Pinaalalahanan din niya na wag gagawin ang mga kamaliang ginawa ng mga ex-wives nito. Tandaan mo, Lily, oras na hindi mo maapaligaya at masatisfy ang anak ko, ibabalik kita sa hangyoko.com. There is no guarantee na ang susunod mong magiging amo ay katulad ni Ezekiel. My boy is the best. And I guarantee you na wala ka nang makikita pang lalaki na makakahigit sa kanya. Mana ata siya sa akin. Wala mang sinabi si Lily. Sa loob-loob niya ay nakakadama siya ng pagkairita sa anak ni Alexander Hilson. Kung ito nga ay mana sa ama, Ezekiel also doesn't deserve her. Ngunit ngayon, matapos niyang makilala kahit sandali pa lamang si Ezekiel, ay nabago na ang opinyon niya. Kabaliktaran si Ezekiel ng ama nito. Isang bagay yun na pinagpapasalamat niya. Iyon din ang nagligtas sa binata sa isang kapalaran na masahol pa sa kamatayan. Inayos niya ang pagkakakumot sa lalaki. Sa mga darating na araw ay lubos niyang aalamin kung sino at anong klaseng tao talaga si Ezekiel Hilson. Umaasa siya na sana ay hindi nagkamali ng pagpili si Miss Jackie. Kung sakali mang nagkamali ang babae, madali niyang maayos ang problema. Pero ayaw niyang humantong pa ang lahat doon. Tahimik siyang lumabas muli ng kwarto at nagbalik sa sarili niyang silid. Ginising si Ezekiel nang mahinang pagtapik sa kanyang balikat. Pagdilat niya ay nakita niyang nakangiting mukha ni Lily.
Luto na ang almusal at nakahanda na rin ng tubig sa bathtub. Hindi ko pa alam kung ano ang gusto mong isuot ngunit kung sasabihin mo ay ihahanda ko na. Matindi pa pala sa yaya ang babae. Lahat ng pangangailangan niya ay inaasikaso. Bumangon siya. Thank you. Hindi mo kailangan magpasalamat. I am here to please you. Okay. Iritado na naman siya. Nang maupo siya sa lamesa, ay pinagsilbihan na naman siya ng babae. Pinabayaan niya lamang ito. Noon niya napansin na ang suot pa rin ito ay ang damit na suot nito kagabi. At wala rin siyang napansin na anumang bag na dala ng babae. Ano ba talaga ang gustong palabasin ng ama niya sa pagpapadala sa babaeng ito sa kanya? Matapos kumain ay tumuloy siya sa banyo. Nagulat siya na makitang sumunod din sa kanya si Lily. Anong ginagawa mo rito? Paliliguan kita. You would need my help para mag-scrub ng likod mo. Kaya ko nang mag-isa, Lily. Nanatili pa rin nakatayo ang babae. Lily, please leave me alone. Kung yun ang gusto mo. Lumabas ito ng banyo. Nakahinga siya. Anong klaseng training at brainwashing kaya ang ginawa sa babae? Para magbistula itong robot at sunod-sunuran na lamang sa bawat sabihin niya. Marami silang pag-uusapan ni Alexander Hilson. 9:45 pa lamang ay nasa labas na siya ng office ni Hilson. Batid niyang nasa opisina na ang lalaki. Ngunit pinapasok lamang siya eksaktong 10:00 na. Bakit mo dinala sa apartment ko si Lily? I don't need a slave who will serve me hand and foot. Galit niyang sabi kay Hilson. It seems hindi ka satisfied sa performance ni Lily. Performance? Yun lamang ba ang masasabi mo? How could you tolerate people who sell to the highest bidder? Wala ka na ba talagang puso at nakikisama ka pa sa ganitong klase ng krimen? This is against humanity. Ang ginawa ng mga taong nagpalaki kay Lily at sa mga kasama niya ay inhuman. You don't want her then? No, hindi ako sadistang tulad ninyo na nasisiyahan sa pag-aalila sa isang inosenteng babae. Nagkibit balikat si Hilson. Walang problema, ibabalik ko na lamang siya sa agency niya. What? Ayaw mo sa kanya, hindi ba? At masyado siyang bata para sa akin so isusoli ko na lamang siya. Anong mangyayari sa kanya kapag isinoli mo siya? Probably ay ipagbibili siya ng agency sa ibang lalaki. Maraming lalaki naghahangad ng gusto sa tulad niyang babae. In fact, I almost lost my bid on her. No, hindi mo ibabalik si Lily sa ganitong klase ng lugar. Pinagsalikop ni Alexander Hilson ng daliri. Ngumiti ito. Then, keep her to yourself, Ezekiel. Hindi mo naman siya kailangang pakasalan. She will be yours forever. Nagsisilbi, nag-aalaga. Masyado lamang rigid ang moral codes mo. Ngunit kung medyo babaluktutin mo iyon ng kaunti, makikita mong makakatulong ng gusto sa iyo ang isang tulad ni Lily. Dahil kaiba sa mga babae ngayon na mas pinahahalagahan ang pansarili nilang kaligayahan. Ang importante lamang kay Lily ay ang mapaligaya ka. Dumilim ang mukha ni Ezekiel. Natitiyak niyang kahit kailan ay hindi niya magagawang irespeto ang isang tao na tulad ni Hilson. Tinalikuran niya ito. Abala si Lily sa harap ng personal computer na nasa kwarto ni Ezekiel. Ang tanging sinabi niya kay Miss Jackie nang mabili siya ni Alexander Hilson ay sa anak nito siya ireregalo. Kahapon lamang niya nalaman ang iba pang importanteng bagay tungkol kay Ezekiel. Base sa naging pag-uusap nila ng lalaki, ay nagkaroon na siya ng ideya sa klase ng pagkatao nito. Ngunit ang ilang oras na pagkakakilala niya rito ay hindi sapat upang mabuo niya ng husto ang profile nito. Pagkaalis ng lalaki, ay ginamit niya ang computer nito. Kasama sa naging training nila ang paggamit ng computer. At dahil may modem ang computer ng binata, madali na para sa kanya ang maka-access sa personal files nito sa sarili nitong kumpanya. Maging sa lahat ng lumabas na news tungkol sa lalaki. Binasa niya at tinandaan ang lahat ng mga impormasyong nakukuha niya. Not bad, komento niya nang malaman niya ang klase ng pagmamanage ng lalaki sa business nito. Bahagya siyang napakunot ng noo nang matuklasan niya na may police file ang binata. Hinuli si Ezekiel nung 15 years old pa lamang ito. Drunk driving ang kaso. At dahil wala namang napahamak, pinagmulta lamang ang lalaki. Normal behavior lamang iyon ng isang teenager. Ang kailangan na lamang niyang malaman ay kung sino-sino ang mga babaeng nakarelasyon nito
at kung bakit nagwakas sa mga relasyon na iyon. Bago siya nagsimulang hanapin ang impormasyong iyon, ay narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Dumating na si Ezekiel. Agad niyang ini-off ang computer. Hinawakan niya ang duster at nagkunwaring nililinis ang computer. Lily? Tawag ng lalaki. Nandito lamang ako. Pumasok ng kwarto ang lalaki. Itigil mo na muna ang ginagawa mo. May pag-uusapan tayo. Naupo ito sa gilid ng kama. Isang kapilyahan ang pumasok sa isipan ni Lily. Lumapit siya sa lalaki. Gusto mo bang mag-ano tayo? Sinimulan niyang hubarin ang suot na t-shirt. Nabigla ang lalaki. Napaurong, nahulog tuloy sa kama. No, itigil mo yung ginagawa mo. Nabubulol nitong saad. Gustong tumawa ni Lily, ngunit nagpigil siya. Tumungo siya para itago ang pagkakangiti. Natutuwa siya dahil tuluyan na niyang napatunayan na disenteng tao si Ezekiel, hindi mapagsamantala sa mga walang laban. Patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Ang gusto ko lamang ay mapaligaya ka. Nasusuka si Lily sa dialogue na iyon, ngunit kailangan niyang sabihin para believable ang character na pinoproject niya. Kalimutan mo na yon. Maupo ka na lamang. Sinunod niya ang lalaki. Nanatili siyang nakayuko pa rin. Hindi kita ibabalik sa pinanggalingan mo. Maraming salamat. Umasa kang paglilingkuran kita sa abot ng... Stop talking like that. Hay, Lily, simula sa araw na ito, kalimutan mo ng isa kang hangyoko o geisha. Hindi mo ako kailangang paglingkuran at ituring na Panginoon. Mayroon kang karapatan na mabuhay para sa iyong sarili. Gawin mo ang gusto mo, hindi ang gusto ng iba. Napatingin siya sa lalaki. Nakita niyang totoo sa loob nito ang sinasabi. Tutulungan kita na makatayo sa sarili mong paa, and I won't ask anything in return. Ito ang paraan ko para maitama ang kasalanang ginawa sa iyo ng aking ama. And to do that, dapat ay magkaroon ka ng trabaho. So, bukod sa pagluluto at paglilinis ng bahay, ano pa ba ang iba mong alam na gawin? Ilang sandaling hindi nakapagsalita si Lily. Malayo sa inaasahan niyang lalaki si Ezekiel. Hindi lamang ito desente. Meron pang sense of responsibility. Hindi sila magkaano-ano. Ngunit nakahanda itong tulungan siya nang walang anumang kapalit. Napahawak siya sa kanyang puso. Posible kayang sinuwerte siya? Natagpuan din niya ang lalaking karapat-dapat niyang mahalin? Lily, are you alright? Tumango siya. Bago ang lahat, gusto kong malaman kung may mga dala ka bang damit at gamit nang pumunta ka rito? No, ang suot kong ito lamang ang matatawag kong akin. Iniwan ko lahat sa angyoko.com, ang mga gamit ko. Dapat pala'y samahan kitang mag-shopping. Don't worry, pauutangin kita. Bayaran mo na lamang ako kapag may trabaho ka na. By the way, nakatapos ka ba ng pag-aaral? Ano-ano ba ang kaya mong gawin? Marunong akong sumayaw, kumanta. Itinuro iyon sa amin para mapasaya namin ang lalaki magiging Panginoon namin. Kumunot ang noo ng binata. Kalimutan mo na ang tungkol sa Panginoon, Lily. Dapat mong malaman na pareho lamang ang karapatan ng isang babae at lalaki. You and I are equal. Hindi ka dapat pumayag na maging alipin ng sino man o basta na lamang sumunod sa utos ng iba. Si Ezekiel nga ang lalaking hinahanap niya. Hindi na niya napigilan ng sarili. Mahigpit niyang niyakap ang binata.